The Eternal Bloodline. Kabanata 69. Saglit na natigilan si Han nang marinig ang tungkol sa mga singsing na imbakan, at natatawa siyang tuyo. Sa kanyang paglalakbay, siniyasat niya ang mga singsing. Normal ang lahat maliban sa tatlong partikular na singsing na may pamilyar na mana signature, kay Kyle lahat. Ang isa ay puno ng libu-libong mana stones, ang pangalawa ay puno ng mga gintong barya, lumang armas, at isang martingale na gintong trono na may mga diamante. Walang laman ang huli, pero plus S rank ang espada sa loob, at double S rank ang lalagyan nito. Sa kanyang pagkabigla, isa sa mga singsing ay pinakamataas na grado. Bihira ito. Matapos makita ang kayamanan ni Kyle, pakiramdam ni Han ay napakahirap niya. Napakayaman pala ng kanyang alagad, at hindi niya alam. Tiningnan ni Han si Rattrick na may seryosong ekspresyon at inalok siya ng isang bag. Huwag kang matako ha. Ibalik mo ang mga singsing sa mga may-ari. Inilagay ko na ang mga singsing ni Kyle sa isang maliit na supot. Ingatan mo para sa kanya hanggang sa bumalik siya. Kumurap-kurap si Rattrick, pero bago pa siya makapagtanong, lumutang at naglaho si Han. Pagkaalis ni Han, ginisyo ni Rattrick ang kanyang manggas. Mukha ba akong matako? Pumasok siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang bag at tiningnan ang mga singsing. Pagkaraan ng 1 minuto, tumayo siya sa harap ng mga singsing. Okay, aminin ko, medyo mahirap ako, pero akin ang academy. Inilagay ni Rattrick ang supot sa isang ligtas na lugar bago tinawag ang ibang estudyanteng dinukot. Pumasok si Professor Oliver at ang mga estudyante. Nakahinga ng maluwag si Alec nang maibalik ang kanyang espada. Natuwa rin ang iba nang makuha ang kanilang mga gamit. Nakaupo si Bia sa balikat ni Mia. Tiningnan niya ang principal at ginulo ang buhok ni Mia. Sir, may balita na ba kay Kyle? Tanong ni Mia. Tumingin si Rattrick kay Mia na may seryosong ekspresyon. Hindi pa, hinahanap siya ni Geroj at ng mga matatanda. Kung buhay pa siya, mahahanap nila siya, pero hindi niya natapos ang pangungusap. Tumango si Mia at tumingin kay Bia. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Hindi siya mahina. Pinanangkitin ni Bia ang principal. Napaka-incompetent nila. Hindi man lang ba sila makahanap ng tao? Sige, makakaalis na kayong lahat. Marami akong kailangang gawin. Tungkol sa Academy's tournament, nakansela ito at gaganapin pagkalipas ng 1 buwan. Ipapaalam sa inyo ng inyong mga propesor ang tungkol sa karagdagang impormasyon. Lumabas ang mga estudyante. Medyo mapayapa ang mga sumunod na araw, pero may mga estudyanteng nag-aalala kay Kyle. Si Nine ang pinaka-naguguluhan. Gusto niyang umalis at hanapin si Kyle, pero bawal umalis ang mga kalahok sa torneo. Damn it. I fighted for a spot to enter the tournament because of him and now I can't leave this place. Hiniling niya sa ilang matatanda mula sa kanyang kaharian na hanapin si Kyle, pero hindi sila nakinig. Naghintay na lang si Nine. Makalipas ang 1 linggo, bumalik sina George at Elise, pero sila lang dalawa. Iginiit ni Elder Han na manatili pa, pero tinawag siya pabalik. Sa academy, pinahirapan ni Elder Levi si Aoki. Matapos ang 2 linggong pagpapahirap, marami siyang sikreto na inamin. Nagalit ang principal nang malaman niyang si Zener ang salarin. Sa galit na ekspresyon, kinontak ni Rattrick ang ilan sa kanyang mga kaibigan at nagbigay ng malaking pabuya sa ulo ni Zener. Ipinamahagi ang mga poster, pero hindi nila mahanap si Zener. Tinawag ni Principal Rattrick si Lily dahil alam niya ang tungkol sa pinagmulan nito. Pero hindi alam ni Lily ang tungkol kay Zener. Zener, you can hide as long as you want but I will find you no matter what. Pagkatapos ng insidente, nagsasanay ng husto ang mga estudyante, lalo na ang mga sangkot sa insidente. Mabilis na lumipas ang oras habang abala ang Royal Academy sa paghahanda para sa paparating na paligsahan. Kahit na ang lahat ay dahil sa isang malagim na insidente na nagresulta sa pagkansela ng torneo, labis na nalungkot si Haring Cedric. Kailangan niyang maghanap ng bagong ligtas na lugar para sa paligsahan, at dahil sa iba't ibang responsibilidad sa kaharian, hindi siya maayos na nakapagpahinga. Dahil dito, tinawagan niya sina Rattrick, George, at ilang pinagkakatiwalaang tauhan, at ibinigay sa kanila ang lahat ng responsibilidad tungkol sa torneo. Natigilan ang grupo ng matatanda sa kanilang mga upuan, ngunit bago pa sila makapag-react, nawala na si Haring Cedric sa silid. Umiling si Rattrick at bumalik sa academy. Nagpatuloy ang paghahanda hanggang sa dumating ang araw ng paligsahan. Ang nangungunang 10 estudyante mula sa bawat taon ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa harap ng principal, ang kanilang mga ulo ay nakataas at puno ng determinasyon.
Para matiyak ang kaligtasan ng lahat, sina Rattrick at George ang nagbantay sa teleportation array, handang umaksyon sa anumang oras. Napatingin si Rattrick sa mga estudyante at nakangiting tumango. Dumaan ang kanyang mga mata sa isang babae sa unang taon, at bumantong hininga siya. Matapos hindi mahanap ni na George at Han si Kyle, inutusan niya ang dalawang mahuhusay na propesor na hanapin si Kyle sa kagubatan ng mga duwende, pero lumipas ang isang buwan at wala silang natagpuan. Kaya wala siyang nagawa kundi tanggalin ang pangalan ni Kyle sa torneo. Siyempre, si Alec at ang ilang estudyante ay tumutol, dahil naniniwala silang babalik si Kyle, pero dahil walang balita, wala silang nagawa kundi pumayag sa desisyon ni Rattrick. Para mapunan ang huling pwesto, binuksan ang bagong isa versus isang battle arena sa training ground ng mga first year, at ang nanalo sa pwesto ni Kyle ay walang iba kundi si Lily. Nakatayo sina Professor Eliza at Liam sa likod ng mga estudyante, kasama ang ilang propesor. Sinuri mismo ni Rattrick ang teleportation array na magdadala sa kanila sa lugar ng torneo. Si Rattrick ang unang pumasok sa array. Sumunod sina Professor Oliver at Liam. Inutusan ni Eliza ang mga estudyante, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Okay mga bata, sana'y gawin ninyo ang inyong makakaya. Pumasok na kayo sa array. Mas malumanay ang boses niya kaysa dati, alam niyang marami sa mga estudyante ang hindi nababalik sa academy. Sa isang huling malakas na sigaw, pumasok ang mga estudyante sa array, ang kanilang mga puso ay puno ng takot at pananabik. Nakatayo sa likod ni Alec, si Nine ay may walang pakialam na ekspresyon. Gusto lang niyang matapos na ang lahat. Pero hindi niya alam na pagkatapos ng paligsahan, ang mga nanalo ay isasama ng principal at ng ilang matatanda para magsanay sa Ancient Lumbra Realm. Sa mga estudyanteng puno ng excitement, kalmado, at walang pakialam, nakaupo si Bia sa balikat ni Mia. Ang kanyang mga mata ay hindi na puro pula. May kaunting asul na kulay na ngayon. Mas maganda siya kaysa dati, ang kombinasyon ng ginintoang at asul na balahibo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang alindog. Panay ang titig niya sa malayo, hindi pa rin niya nararamdaman ang presensya ni Kyle. Pero nanatili ang kanilang koneksyon, kahit na tila ito ay hangina. Gusto niyang maghanap kay Kyle dahil lumakas siya ng husto sa tulong ng principal at sa mga malalakas na individual sa academy. Pati ang mga estudyante ay binibigyan siya ng mga mahahalagang bagay. Natawa si Bia sa kanilang mga ginagawa at tinanggap ang lahat ng may kagalakan. Pero hindi na niya pinansin ang mga ito. Sa kanyang obserbasyon, dahil wala na si Kyle, lahat ng estudyante at propesor ay umaasa na makipag-bonding kay Bia, na tila siya na ang bagong sentro ng atensyon. Napapikit si Bia sa inis. Madalas siyang nanatili kay Mia, at nagtakda ng mga patakaran ang principal para sa kanya. Kaya tinutokso siya ng mga estudyante. Sok! Sok! Kahit maglakas loob silang gumawa ng higit pa ay iiho ko silang lahat. Ayokong madungisan ang mga mata ko kaya hihilingin ko kay Kyle na suntukin sila para sa akin. Pinakintab ni Bia ang kanyang mga balahibo, pinapakinis ang mga ito at inaalis ang anumang dumi o mga labi. Alam kong ayos lang si Kyle, at dahil sa pagbabago sa katawan ko, nasa awakening phase siya. Ang tagal naman. I wonder kung gaano kalakas ang bloodline niya. Mas malakas ito kaysa sa akin. Nabalisa siya nang pumunta ang isang propesor para i-activate ang array. Ilang bulungan ang umalangaw-ngaw sa kanyang tenga. Napabuntong hininga siya at napatingin sa mga excited na estudyante. It's no fun without Kyle, kahit nakakainis siya. Medyo gusto ko yung presence niya. Umasim ang kalooban ni Bia. Hinding-hindi niya matatanggap ang katotohanan ito sa harap ni Kyle. Lahat ng mga kahangahangang gantimpala ay akin na. Sayang naman. Ngayon lang ako makakalaban ni Mia. Nais lang natin na makakuha ako ng isang bagay na kapakipakinabang sa paligsahan na ito. Napapikit si Bia nang magbuga ng maliwanag na liwanag ang array, at sa isang iglap, lahat ng nakatayo sa array ay nawala. Habang nagsisimula ng bagong paglalakbay ang mga estudyante, ibang-iba ang kapaligiran kumpara sa payapang nayon ng mga duwende kung saan unang nagkita sina Alec at ang kanyang mga kasama pagkatapos nilang makatakas mula sa base ng kanilang mga kaaway. Sa nayon ng mga duwende, ang dating payapang tanawin ay nabalutan ng isang biglaang, matinding taglamig. Ang mga kalmadong matatandang duwende, na sanay sa mainit na sikat ng araw at sa paglalakad sa mga hindi pantay na daan, ay nanginginig na ngayon sa lamig. Isang labis na kakaibang pangyayari dahil hindi pa nila naranasan ang ganitong matinding lamig sa kanilang nayon. Ang matinding sikat ng araw ay sumusunog sa kanilang balat, ngunit ang hangin ay nananatiling nagyayelo. Walang nakakaalam ng dahilan.
Dalawa sa matapang na matatandang duwende ang nagpasyang pumasok sa kagubatan para imbestigahan ang biglaang pagbaba ng temperatura. Naglakad sila papasok sa kagubatan, ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon na mahanap ang pinagmulan ng lamig. Ang iba pang mga duwende ay nanatili sa nayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan nila ang pag-alis ng dalawang matatanda. Ang lola ni Blaine, na gustong ampunan ang bata, ay nanlilisik ang mga mata habang pinagmamasdan ang mga duwendeng papasok sa kagubatan. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang apo, na nagsasabing babalik ito pagkatapos ng ilang buwan dahil sa isang mahalagang proseso sa buong kaharian. Seryoso niyang tiningnan ang kanyang asawa. Dean, siguraduhin mong babalik sa normal ang temperatura bago bumalik ang apo ko, o kaya'y sa sahig ka matutulog. Napatingin si Dean sa kanyang asawa at kinusat ang kanyang mga mata. Paano ko babaguhin ang isang bagay na likas na pangyayari? Napasigaw siya sa kanyang isipan at sinubukang hawakan ang kanyang asawa na nagsimulang maglakad na palayo. Mahal. Samantala, ang dalawang duwending pumasok sa kagubatan ay natulala sa kanilang nakita. Habang mas lumalalim sila sa kagubatan, lahat ay nagyayelo, ang mga puno, damo, at maging ang mga insekto ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nang bumalik sila sa nayon, nanginginig sila sa lamig, ang kanilang mga bibig ay naglalabas ng puting usok. Nakita ni Dean ang kanilang kalagayan at alam niyang malaking problema ang naghihintay sa kanya. Malamang ay papaalisin siya ng kanyang asawa sa kanilang bahay kung hindi niya maayos ang temperatura bago dumating ang kanyang apo. Nakatingin siya sa maaliwalas na langit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagagalit ba ang kalikasan sa akin dahil hindi sapat ang aking nagawang kabutihan? O dahil palihim kong kinain ang mga extra sweets na iyon kahit itinago sa akin ng asawa ko? Umiling si Dean at inihanda ang kanyang sarili para matulog sa malamig na sahig. Habang naglalakad siya patungo sa kagubatan, handang suriin ang dahilan ng lamig, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang malamig na hangin ay biglang umatras, bumalik sa kagubatan ng napakabilis. Naningkit ang mga mata ni Dean. Hindi ito natural. Maraming matatandang lalaki ang biglang sumulpat sa tabi niya. Huwag mong sabihin sa akin na isang likas na kayamanan ang lumitaw sa loob ng kagubatan na ito. Hindi makapaniwalang sabi ng isa sa kanila. Ang mga likas na kayamanan ay lumilitaw kapag ang isang makapal na layer ng mana ay natipon sa isang lugar. Napakalaking tulong ito sa mga naghahangad ng pambihirang kapangyarihan. Naisip ni Dean na kung may likas na kayamanan sa kagubatan, maaari niya itong kunin para sa kanyang apo. Sinundan niya ang malamig na hangin pabalik sa kagubatan, kasama ang ilang matatanda. Naglakbay sila ng 2 araw, pero wala silang nakita maliban sa isang lugar na ganap na nagyayelo. Hindi ko maramdaman ang anumang kayamanan, sabi ni Dean na may malungkot na ekspresyon. Napabuntong hininga siya dahil alam niyang kakaiba ang sitwasyon. Bumalik sila sa nayon na walang dala. Pagkaalis nila, isang maliit na paggalaw ang lumitaw sa loob ng yelo, pero nawala ito agad. Kasabay nito, ang yelo sa lugar kung saan naroroon si Kyle ay nagsimulang matuno, kahit napakabagal. Sa kawalan, iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Umupo siya. Ang apoy sa paligid niya ay wala na. Ang langit ay puti at bahagyang bughaw. Hindi niya maramdaman ang lupa sa ilalim niya. Nasaan ako? Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang gumana ang kanyang isip. Tumingin siya sa ibaba at nanlaki ang kanyang mga mata. Walang nasa ilalim niya. Tumayo siya at naglakad, pero hindi siya nahulog. Dumagdag ang kanyang kalituhan. Naramdaman niyang may nagbago sa kanyang katawan. Samantala, sa isang malayong lugar na puno ng kakaibang enerhiya, isang mar-eagle na asul na dragon, ang katawan ay makinis at makapangyarihan, ang mga kaliskis ay kumikinang na parang sepiro, ay nagbukas ng mga mata. Ang mga mata ng dragon ay kumikinang sa karunungan at misteryo. Sinulyapan niya ang malaking maliwanag na projection sa itaas niya. Isa pang pangalan ang lumabas sa listahan, at tao na naman. Garalgal ang boses niya. Kyle. Ang pangalan ay nagniningning sa libu-libong iba pang mga pangalan, pero ito ay nasa ibaba. Tumango ang dragon habang bumukas ang ethereal na mga pakpak nito, handang lumipad, pero sa sumunod na segundo, tumigil siya. Nanliit ang mga mata ng dragon sa projection na mas maliwanag kaysa sa mga bituin. Sa inis na huff, binawi niya ang kanyang malalaking pakpak. Nakita ko ang pangalan, kaya hindi ito malaking bagay na manatili hanggang sa huli. Maraming bagong pangalan ang lumalabas at nawawala araw-araw sa harap niya, kaya hindi siya naging interesado sa mga ito.
Gayunpaman, ang makitid na biyak sa loob ng kanyang madilim na mga mata ay nanatiling hindi gumagalaw habang tinitingnan niya ang projection na may hindi kumukurap na mga mata. Ang bagong pangalan na Kyle, na lumabas mula sa wala ay nakakuha ng kulay kayumanggi. May tatlong kulay sa projection, ginto, pula, at kayumanggi. Ang pulang kulay ay nagpapahiwatig na ang tao ay matagal nang nalampasan ang banal na ranggo, ang gininto ang kulay ay nagpapahiwatig na ang tao ay tumuntong sa banal na ranggo, at ang kayumanggi ay nagpapakita na ang tao ay isang mortal na may pagkakataon na maabot ang banal na ranggo sa hinaharap. Sayang, ang kanilang mga ninuno ay nakulong sa loob ng pangalawang kaharian dahil sa kanya, at gayon paman, napakaraming bagong pangalan ang lumalabas para lamang magdusa sa tabi nila. Parang nakakatuwa ang boses ng dragon. Nakita niya ang maraming makapangyarihang pangalan na lumabas sa projection na ito, ngunit para sa isang tao na makakuha ng isang lugar sa mga pangalan na iyon, kailangan nilang maging napakapangkaraniwan. Maharlika talaga noon, pero ngayon wala na. Nakatingin siya sa malayong lugar kung saan nagaganap ang isang brutal na digmaan. Marami ang namamatay at marami ang tumatakas upang iligtas ang kanilang sarili. Isang malungkot na buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Lilipad na sana siya nang sumikat ulit ang pangalang Kyle. Gumagalaw ba? Bulong niya sa sarili habang itinoon ang mga mata sa pangalan. Napabuntong hininga siya nang lumiwanag ang pangalan at umakyat sa itaas sa napakabilis na bilis. Sa simula, ang pangalan ay nasa ibaba, nangangahulugang siya ang pinakamahina. Ito. Bahagyang nanlaki ang mata ng dragon. Napakabihirang para sa projection na mapabuti ang isang mortal na ranggo dahil hindi pa nila naabot ang banal na ranggo. Sa ilalim ng kanyang matinding titig, hindi tumigil sa paggalaw ang pangalan. Sa mabilis na bilis, tumalon ito sa itaas, naiwan ang lahat ng kayumangging pangalan. Pagkarating sa ilalim ng mga gintong pangalan, huminto ito saglit. Oh! Mukhang ang taong ito ang pinakamalakas sa mga individual na aabot sa mga banal na ranggo sa hinaharap. Naputol ang kanyang pangungusap dahil sa sumunod na segundo ay nagsimulang gumalaw muli ang pangalan. Namilog ang kanyang mga mata nang ang pangalan ay bumaril sa itaas ng mga gintong pangalan na parang wala lang. Anong nangyayari? Ang gulat na sigaw ng dragon ay umalangaw-ngaw sa loob ng walang laman na espasyo, ngunit ang pangalan ay hindi tumigil sa pagtalon. Pagkaraan ng isang buong minuto, ang kayumangging pangalan ay ipinagmamalaki na higit sa lahat ng pangalan ng iba. First Kyle. Second Azazel. Sino ang taong ito? Nagzone ang dragon at sinubukang suriin. Ginamit pa niya ang kanyang awtoridad pagkatapos ng mahabang panahon para lang makita kung sino at nasaan ang taong ito. Higit sa lahat ang pangalan niya. Ibig bang sabihin ay siya na ang magpapatigil sa digmaan sa hinaharap? Kung totoo, hindi ko hahayaang ma-expose ang identity niya. Sumigaw siya at gustong itago ang pangalan sa projection, ngunit sa sumunod na segundo, naging kulay abo ang kayumangging pangalan. Pagkalipas ng 2 segundo, nagsimulang lumiwanag ang pangalan sa lilam. Hindi nagtagal, ito ay naging invisible, ngunit ang lugar nito ay nanatiling hindi inaangkin. First Kyle. Second Azazel. Huminto ang dragon at tumingin sa projection. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pangalawang pagkakataon nang makita kung gaano kadaling nadurog ang kanyang pag-asa. Hahaha, so hindi ka sigurado kung mabubuhay pa siya, pero sa tingin mo, siya ang pinakamalakas kung mabubuhay siya. Tumawa ng malakas ang dragon, nanginginig ang kawalan sa paligid habang kinukutya ang sarili. Ano bang inaasahan ko? Umiling siya sa mapait na buntong hininga. Napatingin siya sa malayong lugar at pumikit. Malapit nang kumalat ang balitang ito. At saka, kailangan ko nang umalis, kaya silipin ko na lang ang kalagayan niya. Isang maliit na piraso ng kamalayan ang bumaril mula sa ulo ng dragon at pumasok sa projection. Siya ang tagapag-alaga ng projection na ito na nilikha ng isang kataas-taasang pag-iral matagal na ang nakalipas, kaya nakita niya ang impormasyon tungkol sa mga pangalan na nagniningning ng maliwanag sa projection. Hinanap niya sa loob ng projection at sa sumunod na sandali ay sumimangot ang mukha niya. Isang nakatagong planeta. Gayunpaman, ang kanyang kamalayan ay dumaan sa projection, dumiretso sa nakatagong planeta. Ang kanyang kamalayan ay naging isang maliit na tipak ng enerhiya, naglakbay ito ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag at huminto sa labas ng nakatagong planeta dahil naramdaman nito ang ilang mga banal na presensya sa loob ng planeta. Nagtaas ng kilay ang dragon na may interes. Gayunpaman, agad niyang inutusan ang wisp na pumasok sa planeta. Sa isang iglap, ang wisp ay sumisid sa hindi kapani-paniwalang bilis. Dumaan ito sa layer ng proteksyon ng planeta, isang hanay ng mga ulap, at maraming bundok.
Matapos ang tila walang hanggan, ang wisp ay nanatili sa itaas ng isang tahimik na kagubatan. Dumaan ito sa maraming puno at nakarating sa lugar na puno ng yelo. Sa huling pagtalon, pumasok ang wisp sa yelo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naglalakad si Kyle ng walang patutunguhan sa pagitan ng walang katapusang espasyo. Natarante siya sa pagkalito ngunit biglang nanginig ang espasyo sa paligid niya at hindi niya namamalayan na tumangala. Namilog ang mga mata ni Kyle at halos mawalan siya ng balanse nang makita ang dalawang malalaking mata na nakatitig sa kanya mula sa itaas. Hindi niya alam kung paano at bakit, ngunit nagsimulang tumunog ang kanyang isipan ng mga alarma nang matitigan niya ang mga maharlika at maitim na mga mata. Walang kamalay-malay na isang salita ang lumitaw sa kanyang isipan. Manghihimasok. Napahawak si Kyle sa kanyang dibdib ngunit sa katumingin sa kanyang sarili. Hindi niya maramdaman ang sarili niyang puso. Ngayon, alam na niya kung ano ang mali sa kanyang katawan. Wala siyang maramdaman. Nanginginig siya at itinuro ang maitim na mga mata na walang laman kundi dalawang puting biyak. Sa loob ng Tower of Opportunity, isang malabong anino, nakaupo sa isang eleganteng upuang gawa sa hindi kilalang material sa loob ng isang puting silid na tila walang hangganan, ay tumitig sa patong ng proteksyon ng planeta, ang noo ay nakakunot sa pag-aalala. Nagkamali ba ako? Ang malamig na tinig ay halos isang bulong, ang mga mata ay isang malamig na apoy na sumasalamin sa puting silid. Ilang sandali pa, ang malamig na mga mata ni Jake ay nanatili sa suso ng proteksyon, ang kanyang pagsimangot ay lumalalim. Naramdaman ko lang na may dumaan sa layer, pero nawala na, parang ilusyon lang. Ang kanyang boses ay isang malamig na ungol, ang mga salita ay tila yelo na bumabagsak sa walang laman na silid. Ito ay isang pagkakamali nga. Sabay turo ni Kyle sa mga mata gamit ang nanginginig na mga daliri. Hu! Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, at napansin ni Kyle ang mabilis na pagbabago ng mga emosyon sa loob ng mga iyon. Hindi niya maintindihan ang mga emosyong ito. Hindi man lang napansin ni Kyle na pigil niya ang kanyang paghinga ng may mabigat, resonanting boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang aking intensyon ay walang pinsala. Dumadaan lang ako. Sumirit si Kyle at nagpakawala ng isang hininga. Gusto niyang panasan ang pawis sa kanyang noo, pero napansin niyang hindi siya pinagpapawisan. Ang putya. Nalilito na ako at ngayon, itong mga nakakatakot na mata. Sumumpo siya sa kanyang isipan. Mula nang magising siya sa kakaibang lugar na ito, sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Bia, pero hindi ito sumasagot. Parang may humaharang sa kanilang koneksyon. Napalunok ng kaba si Kyle at tumayo ng tuwid. Lalong nagdilim ang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Hindi na ako makakatagal dito. Gusto ko lang tingnan, pero nang makita kang naliligaw, naniniwala akong nawala na o nabura na sa planetang ito ang kaalaman patungkol sa ibang mga nilalang. Nakinig ng mabuti si Kyle. Hinawakan niya ang mga katagang hindi na ako makakatagal dito, sa kanyang isipan. Matapos maipan ang lahat ng lakas ng loob niya, tumingin siya ng diretso sa mga mata, ngunit bahagya siyang nanginag. Excuse me. I mean, sir. Pwede po bang sabihin ninyo kung saan ang labasan ng lugar na ito? Kanina pa po ako nakulong dito, ang kanyang boses ay mahinhin, puno ng paggalang. Matiyagang naghintay si Kyle, kinakalikot ang kanyang mga daliri. Alam niyang ang mga mata sa harap niya ay pag-aari ng isang malakas na nilalang. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may kaunting katuwaan, at pagkaraan ng ilang segundo, isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mo alam ang labasan ng lugar na ito. Sigurado ka, hindi mo alam ang tungkol sa iyong sariling espasyo sa isip. Espasyo sa isip. Bulong ni Kyle at kinusat ang kanyang mga mata. Ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa mind space. Tila naramdaman ng maitim na mga mata ang kanyang pagkalito dahil sa sumunod na segundo, isang maliit, kumikinang na puting bola ang lumitaw sa kanyang harapan. Ano ito? Tinitigan ni Kyle ang bola. Ang iyong kaalaman ay lubhang kulang. Sasagutin ko sana ang iyong tanong pero wala akong oras. Tunawin mo ang liwanag na ito at ayusin mo ito sa iyong sarili. Ang bola ng liwanag ay nagsimulang lumutang palapit kay Kyle na umatras ng may pag-iingat. Ligtas ba para sa akin na magtiwala sa isang taong hindi ko naman kilala? Napataas ang kilay ng mga mata sa itaas ng ulo nang makita kung paano umatras si Kyle na nakakunot ang noo. Isang pilyong kislap ang sumilay sa mga mata na iyon at sa gulat na tingin ni Kyle, ang bola ng liwanag ay sumugod at pumasok sa kanyang ulo. Teka!
Naputol ang protesta ni Kyle nang maraming sulat ang lumitaw sa kanyang isipan, napapikit siya. Pamilyar ang pakiramdam. Isang tawa ang umalangaw-ngaw sa kanyang ulo, pero masyadong abala si Kyle sa pagtunaw ng bagong kaalaman. Tandaan mong may utang ka sa akin, anak. Matapos sabihin ang mga salitang ito, nawala ang mga mata at isang puting ethereal na liwanag ang nakakalat sa ibabaw ng yelo kung saan naruroon ang katawan ni Kyle. Sa kabilang banda, gulat na gulat lang si Kyle matapos niyang basahin ang unang bahagi ng impormasyong lumabas sa kanyang isipan. Nilinggan niya ang kanyang sarili na may kumikislap na mga mata. Akin ang espasyong ito. Nasa isip ko. Tuwang-tuwa siyang tumingin sa paligid. Mind space? Isang puwang na naruroon sa kanyang isip, maaari niyang itabi ang kahit ano dito. Hindi na niya kailangan ng mga singsing na imbakan. Ang espasyong ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa espasyo sa loob ng isang pinakamataas na antas ng storage ring. Natawa si Kyle habang binabasa ang ikalawang bahagi ng impormasyon. So nagising ang aking bloodline. May mind space ako dahil dito. Sa isang malalim na paghinga, pinag-aralan niya ang espasyo sa paligid. Maya-maya, pumikit siya. Kailangan ko nang lumabas. Magtatagal pa bago ko ito maintindihan. Napabuntong hininga, binuksan ni Kyle ang kanyang mga mata at sinimulang tingnan ang iba pang impormasyon na naiwan. Marami naman. Maingat niyang pinag-aralan ang lahat, ngunit nang mabasa niya ang tungkol sa istruktura ng kapangyarihan, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Samantala, sa kawalan, iminulat ng dragon ang kanyang mga mata sa tuwa. Tumawa siya ng malakas, pero this time, masaya na siya. Isang taong may celestial bloodline. No way. I can't believe this. Hahaha. Natawa siya, never in his wildest dream ay naisip niyang makakatagpo siya ng taong may napakaraming potensyal. Pinagmasdan niya ang projection na lumulutang sa itaas ng kanyang sarili na may isang mahiwagang kislap. Paano ito posible? Ang mga celestial na iyon ay matagal nang umalis sa sansinukob at humakbang sa isang kaharian na higit sa lahat, kaya paano posible para sa isang tao na magkaroon ng kanilang kakanyahan? Umalangaw-ngaw sa kawalan ng mahina niyang tanong habang nakatingin sa projection. Napakatagal nang lumitaw ang isang taong biniyayaan mismo ng kalikasan, pero ngayon alam ko na kung bakit hindi sigurado ang projection kung mabubuhay ba siya o hindi. Ang kanyang bloodline ay higit sa lahat, pero mayroon siyang mortal na katawan. Ipinikit ng dragon ang kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan ang katawan ni Kyle, napansin niyang may kung ano sa pagitan ng kanyang puso, isang artifact na puno ng masamang enerhiya. Sigh, hindi ko na siya matutulungan pa. Sana lang ay mabuhay siya. Napailing siya sa awa at nagmamadaling kinalikot ang projection para tanggalin lahat ng may kinalaman kay Kyle. Ngayon, walang makakaalam kung bakit walang laman ang unang lugar sa projection. Isa pang tawa ang lumabas sa kanyang bibig nang i-flip niya ang kanyang marilag na pakpak at nagsimulang lumipad. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.